The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In those days, when there again was a great crowd without anything to eat, Jesus summoned the disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowd, because they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. If I send them away hungry to their homes, they will collapse on the way, and some of them have come a great distance." His disciples answered him, "Where can anyone get enough bread to satisfy them here in this deserted place?" Still he asked them, "How many loaves do you have?" They replied, 7. He ordered the crowd to sit down on the ground. Then taking the 7 loaves, he gave thanks, broke them, and gave them to his disciples to distribute. And they distributed them to the crowd. They also had a few fish. He said a blessing over them and ordered them distributed also. They ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets. There were about 4,000 people. He dismissed the crowd and got into the boat with his disciples and came to the region of Dalmanutha. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May tanong ko ho sa inyo. Ilan ho kaya lahat ng mga milagro na nagawa ho ng ating Panginoon na makikita ho natin sa 4 na ebanghelyo? Matthew, Luke, Mark, at John. Lahat ng milagro ho ng ating Panginoon sa 4 na Gospels na yon, ilan ho kaya lahat? Ilan ho lahat? Sa tanong na yan, iba-iba ho yung opinion ng mga experts. May nagsasabi na 35, lahat ho. May nagsasabi din na 37, at meron din hong nagsasabi na 44. Marami ho yung milagro ng ating Panginoon na mababasa ho natin sa 4 na ebanghelyo. Pero, iisang milagro lang ho, yung common, no? Yung common sa 4 na ebanghelyo. At yun po yung ating ebanghelyo sa araw ni ito, na madalas ay tinatawag ho na multiplication of bread. Common ho ito sa 4 na ebanghelyo. Kaya masasabi ho natin na tila, paborito ho ito ng 4 evangelists. Matthew, Luke, Mark, at John. Paborito ho nila. Kung sa bagay, paborito ho nila kasi nga sinasabi na yung multiplication of bread ay prefiguration o parang panguna ho, no, ng sakramento ng Eucharistia na sentro ng ating buhay Katoliko, sentro ng ating buhay Kristiyano. Pero personally ho, kung paborito ho yan ng mga evangelists, personally, paborito ko rin ho yan. Bakit ho? Kasi para sa akin, very consoling, very inspiring po yung ebanghelyo ng multiplication of bread. Di ho ba? Ang ganda ho pakinggan nung diwa, nung sinasabi ng milagro na yan. It's all about God's abundance, God's kindness, God's providence, kasaganaan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, na sinasabi ho sa atin na nagmimilagro ang ating Panginoon, ang Diyos sa ating kawalan, sa ating pangangailangan. Kaya di ho ba? Very consoling, very inspiring. Kapag walang-wala ho tayo at kulang na kulang ho tayo sa buhay, nagmimilagro ang Diyos. At alam niyo ho, personally, damang-dama ko ho
yung diwa ng kasaganaan ng Diyos sa aking buhay pagkapare. No? Lalong-lalo na sa mga bagay-bagay na hinihingi ko ho sa Kanya o kahit yung mga bagay-bagay na kailangan ko pero hindi ko hinihingi sa Kanya. Kaya nga ho, minsan, dito sa Minor Basilica, may mga concerns din ho kami. At minsan hindi ko lubos maisip kung ano bang solusyon sa mga concerns na yan. Kaya ginagawa ko na lang ho, kapag hindi ko na ho kaya, no, hindi na maabot ng pag-iisip ko yung solusyon sa mga concerns, nagdadasal na lang ho ako. Nakagaya nyo, naupo din ho dyan sa harap ng ating mahal na ina. At nadadasal ko na lang, Lord, Mama Mary, tulong naman. At minsan, no, pagkatapos ko magdasal, minsan, mayroong dumadating ho na deboto, magpapakilala, kakwento ho ng kanyang faith experience, at mapapansin ko ho, na tila siya ho yung makakatulong sa aming concerns. At pag-uusapan na rin ho namin yung concerns ho dito sa Minor Basilica. At nasasabi ko na lang ho sa deboto na yun, alam mo, tinawag ka ng mahal na ina dito sa Minor Basilica. Tinawag ka ni ina, tinawag ka ni Apo Bakit. And para sa akin, kasaganaan ng Diyos, biyaya ng Diyos, God's abundance. At ewan ko lang ho, kung paborito nyo rin ho yung Ebanghelyo natin sa araw na ito. Baka paborito na rin ho. Dahil minsan, baka nakaranas din ho kayo ng kawalan o kakulangan. Marahil kawalan ng budget, kawalan ng kalusugan, marahil iba ho, kawalan ng anak, o di kay kawalan ng kapanatagan ng kalooban. At kayo din ho ay nagdasal, humingi sa Diyos, at naramdaman nyo ho ang biyaya, naramdaman nyo ang kasaganaan ng Diyos. Maitanong din ho natin, ito lang ho ba ang ibig sabihin ng kasaganaan ng Diyos? Yung pagpaparami ng Diyos kung anuman meron tayo, yung pagpupuno sa mga kakulangan natin. It's God's abundance, a multiplication of the little we have. Sa ating Ebanghelyo, di ho binanggit yung katagang multiply o multiplication. Narinig lang ho natin yung ginawa ng ating Panginoon. Kinuha ho niya ang ilang tinapay. Nagpasalamat ho siya at pinaghati-hati niya yung iilang tinapay at ipinamigay. And I think that is God's abundance. Paano ho natin masasabi na yung kasaganaan ng Diyos ay nasa sa atin? Tatlong bagay. We take the little we have, we give thanks, we break the little we have, and share. Minsan ho siguro hindi ho natin ramdam yung kasaganaan ng Diyos dahil minsan hindi rin ho natin nagagawa yung diwa ng kasaganaan ng Diyos. Sometimes we don't take the little we have. We don't take the little we have. Dahil minsan, naiinggit pa rin ho tayo, di ho ba? Mas nakikita ho natin na pinagpala yung ibang tao. At nasasabi natin, buti pa sila, meron ganito. Buti pa sila. We don't take the little we have. Pangalawa, we don't right away give thanks. Minsan, mas namamayani yung kalungkutan sa atin dahil nakikita natin yung ating kawalan. At tayo'y nagtatanong din, kailan kaya? Kailan kaya? Kailan kaya ako magkakaroon ng magandang cellphone? Kailan kaya ako magkakaroon ng bagong kotse? Kailan ako kaya magkakaroon ng bahay? O kailan kaya ako magkakaroon ng magandang trabaho? Instead na sabihin ho natin, I have enough. Thank you, Lord. At pag-igihan ko pa. Kasi, andyan ka naman. Kasi, hindi mo naman ako pinapabayaan. We don't right away give thanks. At pangatlo, we don't generously and joyfully share.
At di lang give till it hurts, give till it gives joy. Give till it gives joy. Lalong nang na yung bagay marahil na napakahalaga sa atin, pero minsan parang hindi naman natin talagang kailangan, no? At ibinigay natin ito sa iba. At napansin natin na yung binigyan natin ay tuwang-tuwa. At naging instrumento ho tayo ng kasaganaan para sa iba. And that's giving generously and joyfully. Sa isang homily ho ni Pope Francis, sinabi ho niya na yung ebanghelyo ho ng multiplication of bread para sa kanya, hindi lang ho parang multiplication of bread, pero sabi niya, it's a miracle of sharing. Milagro daw ho ng pagbabahagi. At nangyari yung milagro ng pagbabahagi nung may isang tao o marahil maraming tao na nabawasan yung daladala ho nila. Inialay nila yung daladala nila sa ating Panginoon sa Diyos at pinarami ito ng ating Panginoon at maraming tao ang nagkaroon at maraming tao ang nabusog. Kaya magandang paalala ho para sa atin. When we come before our Lord, when we come before Our Lady, we bring the little we have. Kahit konti lang. Pero kapit lang ho tayo sa Kanya. We give thanks and we share from what we have with joy. At tiyak ho, mas maramdaman ho natin, mas makikita ho natin ang kasaganaan ng Diyos kahit sa di inaasahan ho natin na pamamaraan at pagkakataon. That's God's abundance.